Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang patutsada kay BP Sara tungkol po dito sa pag-atake niya sa 20 pesos kilo of rice. Sabi nga ng isang kongresista, nung panahon ng tatay mo, sabi nga ni Representative Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, ng panahon ng tatay mo, 70 pesos nga ang kilo ng bigas, bokbok pa. Hindi pwede kainin, may mga insekto. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers, at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Grabe ang banat ni VP Sara sa 20 pesos per kilo na programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakalimutan niya siguro ng panahon ng kanyang ama ay may rice crisis pa rin, no? According nga sa Congresswoman ng Lanao del Sur 1st District Zia Alonto Adyong, sinabi niya, during the Duterte's administration, ang bigas na binibenta sa merkado ay may bokbok or weevils. Ang Agriculture Secretary during that time ni Duterte ay si Manny Piñol. Hindi nga pwedeng kainin. Sabi nga ni Manny Piñol, safe daw kainin. Tarantado din ito, may bokbok na, safe pa rin kainin. At one point daw, during the Duterte administration, ang bigas pumalo po sa 50 to 70 in some areas, forcing mga towns ng Zamboanga City to declare state of calamity. In August 2018, Secretary Piñol denied it, but he eventually admitted that the rice prices went as high as 80 pesos per kilogram in Tawi-Tawi. It is ironic, sabi ni Congresswoman Adyong, nga ang Vice President ay binabastos. Kinukot siya ang effort na mapababa ang bigas sa 20 pesos per kilo when during sa time ng kanyang tatay, ang prices ay nagpumalo po sa 70 pesos sa ibang area. So si Adyong po ay isang Assistant Majority Leader ng House of Representatives. Ayon sa kanya, it was under the Duterte's government that we saw imported rice shipments infested of bokbok. When her father's appointed Agriculture Secretary Manny Piñol oversaw the rice importation, before pointing fingers, it would be better for her to look back at the failures of the administration she proudly represents. Kasi tatay niya. Okay? According kay VP Sara, ang program daw ni Pangulong Bongbong Marcos is too late na. And thus resorting rice subsidized because they know that Marcos Alyansang para sa Bagong Pilipinas State performs badly in Visayas. So, according daw kay VP Sara, ginagawa lang ito ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi kulilat daw ang kanyang partido. So, ganito po ang sabi ni Adyong, rather than criticize, the Vice President should support every effort that aims to provide relief to the Filipino people, especially when it involves making basic necessities more affordable. Tama naman po guys, bilang Vice Presidente ng Pilipinas, responsibilidad, kahit hindi pa sang-ayon si VP Sara sa ating Pangulo, na suportaran ang magagandang programa ng ating gobyerno, especially kay Pangulong Bongbong Marcos, kaysa i-criticize po ito na hindi naman nadudulot na magandang output para sa bayan natin. Huwag siyang magsabi na by 2028 mananalo na talaga siya bilang Pangulo guys, Hindi pa yun, baka may kalaban siyang mas mabigat at matibay. So
sa inyo guys, ano ba ang inyong opinion? Tama ba na batikusin ni VP Sara ang 20 kilos na program ng government or hindi? Leave nyo yan guys sa comment section ng ating video, no? So yun lang po guys, mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Praise God. Take care always. Kita-kits po sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.